magbabati po ako ng sa mapagpalang umaga po sa lahat. Amen. At palakpakan po muna natin ang Diyos sa buhay. Bago po, at nais ko rin po magpasalamat, amen, sa ating Diyos sa buhay, amen, sa isang linggo, na pag-ingat gabay niya sa aming buhay mag-asawa, amen po. At alam naman po natin ang buhay natin, hindi po talaga madali, amen. Pero dahil meron tayong Diyos, ay pinapadali po niya ang lahat. Amen po. So, ang pag-iingat, gabay, amen, yung pag-sustain, pag-provide, yung lahat ng pangailangan, at lahat po ng pagpapala, himala, ay paparanas po sa atin yan ng Diyos. Amen. Sa aming dalawang mag-asawa, sa biyaya lamang po ng Diyos kami nabubuhay. Amen. So, kaya po, sa araw-araw ng buhay, ay meron din po supporters of Diyos. Amen po. Sa kaya, lagi-lagi po namin kiniklaim na sa biyaya lang po talaga ng Diyos kami nabubuhay. Amen po. Kaya po tayo, nabubuhay tayo sa mundo nito ay may purpose at may ginagawa ang Diyos. Amen. Kaya samahan niyo po ako sa mga pangako ng Diyos sa Roma. Dito po kasi ako dinala. Actually, hindi po talaga ito inaral ko, pero lagi kong nangusap ang Panginoon kung ano po yung sasabihin niya sa atin. Amen po, sabi po dito sa Roma 8, hindi na po ito bago sa lahat. Lagi na po natin ito naririnig. Sa Roma 8:28, sabi po niya, alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti, kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Sila ang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Amen po. So, ano pong sabi doon? Na alam naman natin sa lahat daw po ng bagay ay gumagawa ang Diyos. Amen. Amen. Sa ating buhay. Amen. Kaya po tayo nandito ay may layunin at may ginagawa ang Panginoon sa ating buhay. Amen. Amen po yung mga hindi po naman nagpalataya. Yung mga tao, diba? May ginagawa ang Diyos sa kanilang buhay. Pero hindi po pa lahat na lagi po may ginagawa ang Diyos sa mga naniniwala at umiibig sa Kanya. Amen? Kaya po, napakabuti ng Panginoon, lalo-lalo na po sa mga umiibig sa Kanya. Kaya po tayo, kahit anong sitwasyon, kahit saan man po tayo naroon, ano man po ang ating mga dinadala, meron po tayo niyan. Meron tayong mga problema, meron tayong mga sakit, karamdaman, amen, hindi po mawawala yan. Pero dahil po meron tayong Diyos, may ginagawa po ang Diyos sa atin. Meron pinapagaling niya tayo, amen, pinoprovide niya yung pangailangan natin, yung mga ating mga bayarin, di ba? Kaya natin nababayaran kasi may ginagawa ang Diyos sa lahat ng bagay na yan. Amen po. Kaya po, lagi po natin isipin sa sitwasyon na mahirap, sa sitwasyon na parang nalulunod ka na hindi mo na alam kung anong gagawin, alam mo kung kanino ka lalapit. Ang Diyos ay may gagawin dyan. Sa mga bigat, sa lahat ng mga naalala mo, sa lahat ng mga nararamdaman mo, ang Diyos po ay may gagawin para dyan. Amen po. Kasi po yun po ang ginagawa namin. Lahat po ng aming mga inaaral, lahat po ng aming sinasabi, ay amin din po yung ginagawa sa aming buhay. Lalo-lalo na po na yung mga tao na tinatawag ng Diyos, yung mga kakatayo dito, hindi po, lalo-lalo na po yung ating pastora, hindi po basta-basta ang buhay. At ang mga sacrifices, yung mga emotional, yung mga problema, hindi po natin alam ang kanyang pinagdadaanan. Pero dahil may Diyos, kaya niya po nakakayanan yan. Kaya ganun din po tayo na kanyang mga tagasunod. Amen? At yun po ang sabi ng Biblia. Even sa Biblia po, yan din po ang sinusunod ng mga disciples. Amen? Kaya po tayo yung ganun din po ang ating susundin. Kasi sa buhay natin, marami pong gagawin ng Panginoon. Amen? Huwag po natin hayaan na malunod tayo. Hayaan natin na ang Diyos ang gagawa sa lahat ng bagay na ating pinoproblema, iniisip, palapakasin po natin ang Diyos. Dahil mabuti po ang Diyos, hindi po na tayo pababayaan. Amen. Kaya po namin ito nasasabi, kasi po experience po namin yan, wala pong madaling buhay, tandaan po natin. Sabi nga, wala pong shortcut, patungo ka agad sa ikabubuti mo. Marami pang pagdadaanan muna, di ba? Sabi nga na bago marating yung mga bagay na gusto mo, na
tayo nananalangin tayo sa Diyos, yung mga bagay, mga pangarap, amen. Pero bago po natin, di ba sa mga estudyante, bago nyo makamta ng mga pangarap nyo, marami muna kayong pagdadaanan ng hirap sa pag-aaral ninyo. Kaya ganun din po tayo. Kung meron tayong makamtan sa Diyos, marami tayong sacrifices, amen. Kaya nga di ba, meron tayong mga gawain. Amen. Isa po yan na inaginaminaan ng Diyos na mag-sacrifice ka sa oras, kahit pagod ka na. Alam niyo po ba ako? Nagtatrabaho ako, pag Sabado, wala na akong gano'ng magtrabaho. Kasi nga, ang gusto ko, magpahinga ang katawan ko. Kasi sa prayer and fasting namin, lagi akong nakakatulog. Bakit? Talagang, parang gusto ko yung katawan ko, relax, gano'n. Kasi nga, yun doon po kasi talaga na alam ko doon ako nakakapagpahinga. Amen. Kasi ang pagkapahingahan po ay nasa Diyos. Amen. Wala po sa mundo nito at wala po sa trabaho. Sa trabaho ay nakakapagod. Kahit na wala akong gano'ng ginagawa, nakaupo ka lang nakakapagod din, diba? Pero pag nasa Diyos ka, ang totally kapahingahan, amen, ay naroon. At kaya po tayo dumatin sa mga ganitong gawain dahil po may gagawin ang Diyos sa ating buhay. Hindi po tayo na ang Diyos ay laging may gagawin sa ating mga buhay. Amen. Kung ano man po yung ating mga pinagdadaanan, kung ano man po, amen, sinabi ko na yan kanina, amen, talagang hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. Lagi po ang Diyos may nakalaan, lalo-lalo na po sa totoo na umiibig sa Kanya. Ang pangako ng Panginoon ay lagi daw po may gagawin siya sa ating buhay. May mabubuting bagay siyang gagawin sa ating buhay. Amen po. Kaya po huwag po natin hayaan na pagka tayo na nag-warm yung ating pagmamahal, pananampalataya sa Panginoon, huwag po natin hayaan na malunod po tayo doon, bagkus manumbalik po tayo sa Diyos. At may gagawin ng Panginoon kahit na yung pananampalataya mo na parang pabitaw ka na, pag nanatili ka sa Diyos, may gagawin ng Panginoon dyan, i-restore niya yan. Lagi na i-restore, yung dating parang panubog na iaahon ka doon ng Diyos. Amen. Ginagawa natin yung aking mga buhay. Kaya tandaan po natin na mga kapatid sa Jesus My Life, kaya po tayo nandito ay may purpose ng Diyos at meron siyang gagawin sa ating buhay. Wala po sinasabi ang Diyos na pababayaan ka niya, di ba? Ang sabi pa nga ng Panginoon sa kanyang pangako, di ba? Hindi ka niya iiwan at pababayaan. Bagkus, ahamunin ka niya patungo sa kanya. At kasi ayaw ng Diyos na mahirapan ka. Amen. Ayaw ng Diyos na mahirapan tayo. Amen. Kaya gusto ng Diyos na mapadali. Kaya nga lang, marami po tayong mapagdadaanan. Kung sa mga test, di ba? Sa mga exams, di ba? Kaya nga mayroong exams sa school. Di ba? Parang ganoon din po si Lord. Tinitesting, amen? Minumolding ang ating pananampalataya sa Kanya bago po niya gagawin kung ano yung ikabubuti mo. Di ba minsan pinapadaan ka niya sa proseso na hirap? Minsan pinapadaan ka niya sa proseso na parang feel mo, hindi mo na kaya. Pero tandaan po natin, sa likod niyan, nakikita ng Diyos kung ano ang naghihirap mo, nakikita din po ng Diyos kung ano hanggang saan ang kaya mo. Amen? Purihin ang Diyos sa buhay, natin na ang Diyos sa buhay. Salamat sa pagpapalala sa Panginoon, napakabuti ng Diyos, lalo-lalo na po sa ating lahat. Lalo-lalo na po sa aming mag-asawa, dahil po kami, sa biyaya lang po kami ng Diyos na bubuhay. Alam niyo po, yung mga suot ko, yung mga sinusuot ko, wala po ako na binibili. Amen. Dahil po, biyaya ako ng Diyos, lagi ko may ginagawa ang Panginoon. Kaya kami namin dalawang mag-asawa. Alam niyo po, lagi ko may ginagawa ang Panginoon. Naiiyakan na lang talaga. Dahil po, yung supply, amen, talagang may gagawin ng Panginoon. Totoo po ang sinasabi niya. Lagi daw po siyang may gagawin sa mga umiibig sa Kanya. Amen. Kaya po, huwag po natin hayaan. Huwag po natin isipin na lumayo sa Panginoon. Bagkus, imbis na lumayo ka sa Lord, lalo ka pang manalangin na Lord, lagi niyo po akong bigyan ng lakas para mapagtagumpayan ko kung ano man po ang nararamdaman ko, yung mga bigat na aking nararanasan. Amen. Kasi po, ang Diyos ay hindi po biniing
alam naman po natin sa Isaiah 59 verse 1. Amen. Lagi po siyang nakikinig, sumasagot sa ating mga daing sa Kanya. Amen. May gagawin siya lagi para sa ating buhay. Hindi po niya tayo pababayaan. Kaya lagi po natin pagkakatiwala sa Panginoon lahat ng ating mga dinadala. Kasi po, may purpose ang Diyos kung bakit po natin niya nararanasan. May purpose ang Diyos kung bakit niya yan pinaparami sa atin. Amen. Kaya po, atin po siyang pasalamatan at ang lahat ng mga pangako niya ay atin po makamtan pagka tayo daw po ay ibig sa Kanya. Yung malalim na pag-ibig sa Diyos ang kailangan niya. Ibig sabihin, yung malalim na commitment, imbes na magtrabaho ka, sumamba ka. Amen. Imbes matulog ka, dumalo ka ng prayer and fasting. Amen. Pero alam niyo po kasi ganito po ang buhay namin. Pinaglalaban po talaga namin ng Diyos. Kahit na ako, namimuhan na ako sa trabaho ko dahil lang gusto kong sumama sa Bible study. Amen. Pero salamat sa Diyos. Amen. Kasi nga, ang mga boss, naiintindihan naman po nila. Kaya nga lang, gusto nila talaga, lagi ka nilang nakikita. Pagtawag nila, kailangan nandiyan ka kagad. Mas makapangyarihan si Lord sa kanila, diba? Kaya ang ginagawa ko, Panginoon natin ang buhay sa buhay. Kaya po ang ginagawa ko, pag-araw ko ng Sabado, undertime po talaga ako. Ibali na ang kulang ang sweldo. Total, si Lord naman ang nagpupuno ng lahat ng kulang sa aming buhay. Amen. Kaya yun lamang po, ang pangako po ng Diyos. Lagi na po natin siyang ibigin ng malalim. Dahil po ang layunin ng Diyos, ang lahat ng bagay ay may gagawin ng Panginoon sa ating buhay. Yun lamang po ang maising pangako ng Panginoon. Bibigay ko na po kayo. Bibigay ko na po ang susunod na gawain sa buhay po ni Brad Boy.